Hi guys! Welcome back to another vlog, mga syala. I hope hindi nyo mapansin masyado yung mata ko na naman. Looking at the other side or the way around, ganon, 'di ba? Uy, hanggang ngayon di pa talaga ako marunong tumingin sa camera. Nakakaloka. But anyway, hindi talaga ganon, guys. Talagang gumagalaw talaga yung mata ko, side to side, mga ganyan. I don't know. Some are actually like commenting na ano yun, nakalimutan ko na yung tawag nila doon nung ni-research ko. But anyway, nagiging ganun talaga yung mata ko every time that I am thinking of a spill that I have to say. But anyway, hindi yun yung topic natin for today. Today is actually my third year or tatlong taon na ako dito. I'm going into or entering into the fourth year of my American journey here in the United States of America. And now, sa mga nagtatanong pa rin, I'm already in Houston, Texas. Wala na po ako sa Ohio. Some are commenting about the ice presence in the east or saan ba yun, Minnesota, or nakakatakot bang pumunta ng Ohio, mga ganyan. Wala na po akong information as to ano ba yung situation doon sa state na yon, because I am not anymore living in Ohio. Nasa Houston, Texas na po ako nagtatrabaho and nakatira. So, yun. So, pangatlong taon na, no? Tatlong taon na ako dito and I'm now entering into my fourth year here in America on this American journey. Now, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga hindi naman sa pinagsisisihan talaga, pero a little bit of regrets that I have nung makalipas na tatlong taon na nandito ako sa Amerika. So, unang-una na sa mga pinagsisisihan ko at hanggang ngayon, every time, hindi naman sa parang sising-sisi ako ng sobra-sobra. Pero kung babalikan ko yung pagkakataon nung 2023, kung magdedesisyon ulit ako na bumili ng car, I would have purchased a second-hand car na siguro mga worth 12 or $15,000. Though, malapit ko nang matapos yung mortgage payment ko sa siguro mga isa or less than 24 months na lang. Yeah, hopefully kapag before tayo mag-apply ng citizenship ay tapos na itong loan na car na to, yung car payment na to. Nasabi ko nga sa inyo yung car payment ko, guys, buti na lang hindi siya masyadong mabigat yung annual interest na binigay kasi it's still under credit union ng previous hospital ko. Hindi naman sila nag-ask ng full payment ng loan nung umalis ako or nag-break ako ng contract with them. So, we were able to get around siguro mga 4 or 5%, mga ganon. Yung mga iba nga nasa 7 or 10%, di ba, yung APR. But we were able to get, yung iba before sa amin ay nasa mga 3% lang ata. So, mga 4 or 5% lang yung APR ng kotse ko. But I am paying, guys, like $500. Oh my God. Kung siguro hindi ako nag-purchase ng brand new car, inantay ko after 3 or 6 months na mag-purchase ng 10 or $12,000 worth of car like Honda Accord, mga ganyan, baka wala akong binabayaran ng mortgage payment ngayon at nabayaran ko na lang siya in cash. But anyway, nangyari nang nangyari. Gusto ko lang i-share sa inyo na ang isa yon sa mga a little bit of regrets. Kasi kung babalikan ko yung pagkakataong yon, sa ngayon, baka hindi ako bumili ng brand new car. Shalak!
Ang binili ko pala, alam niyo naman yun, di ba? Nakapag, naman ako, car tour na ako before. It's the Mazda 2023 CX-30. O, di ba? Siya lang ng passenger seat. Pero, bihirang-bihirang nagagamit. Anyway, but, still thankful kasi yung 500 naman yun is hindi naman siya sobrang bigat sa kinikita ko. It's like around 200 plus, 250, 260, mga ganun, di ba? Per paycheck. So, hindi siya sobrang kabigatan pagdating sa sinasahod ko dito sa Amerika. So, sakto lang, di ba? Hindi naman siya yung parang ubos na ubos yung aking net income per paycheck doon sa mortgage, 'di ba? Pangalawa, yung on my first year, guys, akala ko talaga is hindi ako hindi ako magtatagal dito sa Amerika. Ang akala ko hanggang 4 or 5 years lang talaga ako dito. Really, I don't have plans. Nung nasa Dayton pa ako, ay wala talaga akong, anong tawag dito, parang kaambi-ambisyong magtagal dito for more than 5 years or even getting a citizenship. But at the same time, yung pinaka-maximum na siguro is 5 or 6 just to get the citizenship. Pero nung di katagalan ay na-appreciate ko din yung pagsistay ko dito sa Amerika. So, ang nangyari on my first year, send ako ng pera sa Pilipinas. Diyos ko, Lord. Yun pa naman yung on my first year tsaka second year, yun yung sa totoo lang, yun yung kasagsagan ng kumikita ako ng marami. Because naman ako, ay mahilig talaga akong mag-overtime ever since before. Hindi lang naman dito sa Amerika, kung hindi nung nasa Saudi pa ako, if there is chance to do an overtime or before ako nag-Saudi, if there's a chance to do an overtime. I work in other job aside from nursing as well before coming to the US. So, kung meron talagang chance na kumita ng extra, ay ginagawa ko talaga siya, guys. So, ang nangyari, guys, sobra yung pera ko dito. As in, nakakalula. So, padala ako ng padala sa bank account ko sa Pilipinas. Hindi ko naman winapaldas sa lalaki, guys. Pero, padala ako ng padala sa bank account ko sa Pilipinas. Thinking na hindi din ako magtatagal dito sa United States of America. So, pinadala ko ng pinadala. Diyos ko, Lord. Hanggang sa parang umabot sa point pa, guys, na parang na-flag ako ng world remit na I am remitting so much per month. Because there was a time na nagpadala ko ng, I think, more than 200,000. And then, natagalan siya. Like, sabi ko, ilang days na. Usually kasi kapag nagpapadala ko sa World Remit, mataas kasi ang exchange niya, guys, compare sa Remitly, ganyan, compare sa, Sendwave, mga ganun, mas mataas siya. So, sa World Remit ako nagpapadala noon. Na-flag ako ng World Remit na parang fraud or something, mga ganun. So, tinawagan ko yung tumawag sa World Remit, ganyan-ganyan sa kanilang customer service. Sabi ko, it's just 200, naalala ko pa yung amount, it's just 236,000. Sabi ko ganun, sorry, ganito ako, sir, kakapadala nyo lang po kasi last week ng ganitong amount. Sabi ko, Lord, doon ko na-realize na parang, sobra-sobra pala yung kinikita ko dito sa Amerika. Sabi ko ganun. So, yun. Hindi ko na-realize na parang magtatagal ako dito sa Amerika. So, yun yung nangyari. Ang dami ko napadala sa Pilipinas. Just ko, Lord. Instead of just investing my money here. So, kaya lately na lang yan ako, guys, siguro lately na lang ako nag-open ng individual brokerage account. Though bago pa ako umalis ng Dayton, meron na ako dong individual brokerage account. Lately na lang talaga na nag-i-invest ako dito sa Amerika.
Usually, I send it to the Philippines and invest there and so on and so forth. So, yun, isa yun sa mga regrets ko, guys. Nakakaloka. But anyway, pera is pera. Sa akin din naman yun, pera ko din naman yun. So, it's just that for me, parang mas maganda on my, parang, ang tawag doon, comfort, na parang puno yung pera ko dito. But anyway, nangyari nang nangyari. Diba? Yun yung isa sa mga regret ko. So, hopefully, sana hindi yun maging isa sa mga regret nyo pagdating nyo dito sa Amerika. Especially for those na mga darating ng single, na parang parang nag-aalangan pa kung magsistay sila dito for the next 10 years, for the next 8 years, 12, 15, or 20 years here in America. But the ultimate goal naman talaga, sabi ko sa inyo, if there's no compelling reason for me to actually stay here in America, the maximum age is around 50 or 55. I will not work up until 60, guys. Diyos ko, Lord, maawa kayo sa akin. Gusto kong mag-rest. Gusto kong mag-travel. I don't want to travel na poor na yung health ko. That is why I really want to take care of my health. 'Di ba? Kaya ako nagjo-gym, kumakain ako ng maayos, natutulog ako ng maayos, because health is wealth. All of this money that we have right now, the investment that we have, the savings that we have, the emergency fund that we have, everything that we have right now is all nothing. This is nothing if our health is already messed up. If we are already on dialysis, we are already diabetic, tapos lahat-lahat. I'm not diabetic, guys. I just, inaano ko lang yung sarili ko na parang pre-diabetic and then control strictly on my sugar because I don't want to end up being diabetic. Okay? So, yon. But my A1C is really good. It's very phenomenal. Phenomenal! Wag naman sana. 'Di ba? So, yun. Isa yun sa mga pinagsisisihan ko rin. Pangatlong pinagsisisihan ko or regrets during my first 3 years over here is not taking care of my sleep so much. And my mental health, my stress, not being managed at all. Hindi siya na ma-manage ng maayos. So, pinatagal ko talaga ng pinatagal yung pagta-transition ko at pag-alis ko sa emergency department, even if alam ko ng it's taking a toll on my mental and physical and emotional health. Hindi ako nagko-call off, kahit kailangan ko mag-call off. Dumarating sa point, guys, na parang sometimes pumapasok ako na masakit yung ulo ko. Sobrang sakit ang ulo ko. Diyos ko, Lord, tinitiis ko yun. Imagine niyo pang 5th or 6th day ko na I really work so hard for the money. It's okay if you are sleeping very well, natutulog kayo ng maayos, kahit pa kayo mag-overtime ng mag-overtime. Yun, isa yun sa mga regrets ko, yung not calling off if you really needed to. 'Di ba? And pangalawa, calling off that you don't need to call off. Kasi nga, ayaw ko lang pumasok. Isa to sa mga naging deciding factor ko, guys, kung bakit lumipat na talaga ako from emergency department to being a hemodialysis nurse. Why? Because I'm calling off even if I don't want to because I'm not enjoying. Though I still enjoy being an emergency department nurse. But, in my last experience doon sa previous employer ko, yung pagiging unfair and especially on patient allocation and patient assignment or room assignment allocation, mga ganyan,
ay hindi fair. So, napipilitan ako kasi nga inis na inis ako. Napipilitan akong mag-call off kahit wala naman talaga akong sakit. O, 'di ba? So, kahit pa kumikita tayo or mataas ng di hamak yung rate natin sa emergency department, kung hindi naman tayo masaya, it leads us to like sickness, emotional, instability, stress, hindi siya worth it to keep. So, that's why sabi ko, magta-transition na ako into a more, hindi naman so much relax, but, um, yung parang less naaalalahanin pagdating sa mga medication error and everything. Yung parang naka-focus ka na lang doon sa pag-dialyze ng pasyente siya. Hopefully, this will work for me. If it will not work after 1 or 2 years, the nursing opportunities here in America is very wide. Napakalawak. So I can definitely transition into another field in which I know that I will be happy. But for now, follow your heart talaga ang gusto ko. Kasi right now, sa current specialization ko ay nag-enjoy naman talaga ako. In fact, nakakatulog ako ng maayos, nakakapagpahinga ako ng maayos, o 'di ba? Wala akong worries sa pagpasok, no pre-ship anxiety, umuuwi ako ng lumulundag sa tuwa, guys. Nang walang bitterness sa feeling ko. Umuuwi ako ng masaya, ng hindi taas yung kilay, walang naramdamang pangmaliliit galing sa pasyente, walang naramdamang inutusan ka, ganyan, at walang naramdamang so much pagod pagdating sa tuhod, balakang, lahat wala. Nothing. Kaya pa ngang besh yung mga kasama kong iba after ng work. Kung 12 hours lang or 13 hours lang yung i-work nila, they still go to the gym, hang out with their friends. This is amazing. Charis. Amazing. Yun. Yun yung mga ano pa ba yung mga pinagsisihan ko on my first 3 years over here? Oh, on my first year, guys, since I did do a lot of frequent trips. So, I'm paying like Agoda, mga ganyan, or Booking.com for my hotels. Little that I know that I can open multiple credit cards like IHG, Marriott, Hilton, and get all of this rocket welcome bonus. You will not earn, guys, by spending on your credit. Spending, mga ganun. Then you will earn points. You will earn a lot of points by getting all of this sign-up bonuses that you can get. 150,000, 300,000, 250,000, mga ganun, 180,000 sign-up bonuses. If I had known that over the first year, I would not have paid any single dime on my hotel accommodation on my travels. Kasi for 2020, 2024 and 2025, I almost paid nothing at all with all of my hotel trips. 'Di ba? Pumunta ako ng Namya. It was well worth like $600 to $700 per night. I would never have imagined that I would able to stay in Hoi An Namya River Retreat for 2 nights, like more than $1,000 room. It was very luxurious for me. I have my own villa. I have my own pool to myself. You know, na-vlog ko yun on my previous vlog to Hoi An. Oh my God. And I paid $0 on that specific hotel accommodation. The massage for 2 sessions, like for 2 nights, guys, it was all private and everything. Oh Lord, very luxurious. Crown Plaza, I've never paid even a single dime. I've stayed in Crown Plaza in Riyadh last year, never paid. I've stayed in this and that. Oh my God. Have I known all of this hotel chain of credit cards, I would not have paid
even a single centavo on my first year sa Agoda and Booking.com. So, for the past few years, guys, wala na akong Booking.com at Agoda na booking. Except for my travel in Zamboanga City, of course. Because walang doon, walang IHG, Marriott, Hilton, or whatever na mga famous hotel chain brand sa aming probinsya. So, if I stay in Zamboanga City, I would have to pay. But usually, sometimes, I even did get a credit for my own specific branded credit cards. Usually, it's just for free. Diba? So, yun yung mga na-learn, yung mga regrets ko. Ano pa ba? Hindi ko naman pinagsisisihan na nag-transfer ako from Dayton going here to Houston, Texas. Though at some point, napaisip din ako on my first month, here in Houston, kung well worth it ba talaga na nag-transfer ako dito sa Houston, Texas. We'll know in the next 2 or 3 years if well worth it ba talaga, diba? But for now, I'm gonna stick into this apartment contract. Probably I will be here for the next 2 or 3 years because I've searched apartment nearby and ito na yung pinakamura na $1,082 guys. Tapos maganda pa yung amenities na base rent. Wala pa yung mga trash naman, diba? So yun yung mga pinagsisisihan ko. Ano yung mga things that I am so thankful for, or yung mga magandang nagawa ko dito. Number 1 is always planning yung financial every month, 'di ba? Every month I do set aside for this, I do set aside for retirement, I do set aside for travel because we need to invest, right? We need to save for our future, but we also have to set aside for travels. We need to enjoy our life now, as in now na, 'di ba? Hindi pwedeng lahat ay napupunta sa savings, napupunta sa retirement because we need to travel the world. If hindi na uso yung because if you travel, a lot of Americans travel after their 60s, after they claim their... Pero ngayon, parami yung nagka-travel na mga bata. Probably because of credit card points. I'm just joking. A lot of Americans travel after they claim their 401k, their Roth IRA, and after their pension kick in, and after nilang makapag-retire from work. But I see a lot of Americans having knee pain, having a lot of health issues overseas because they're already old. Your health is not anymore the same as it is used to be nung 30s, 40s, or 50s ka pa. So, travel now. Travel the world while you are young because ma-enjoy mo talaga yung bakasyon mo, yung pag-travel mo if bata ka pa. As in, you can do a lot of things. You can do a lot of adventurous or yung parang mga extreme rides. Kapag matanda ka, Diyos ko Lord, hindi na kaya. Ni umakyat ng mundok, mahirap na. 'Di ba? So, enjoy your life today, now, as in now na, instead of waiting on your retirement. We don't even know if we will be able to reach retirement age, 60, 50. I don't want to retire at 60. 50 or 55, I'm gonna go back to the Philippines. Unless there is a compelling reason to actually stay here in the United States of America. But hopefully, guys, by the age of 50 or 55, I have enough money to support me in my savings, in my brokerage account, mga ganyan, and
the 401k, the Roth IRA, which is due or will mature at 59 and a half, will just be an added factor. And the pension at the age of 62 will just be a, ano tong tawag na to? Will just be a plus factor, di ba? Yung parang, hindi yung parang yun na lang yung inaantay mo lang talaga, di ba? So, yun, ano pa? Parang wala na on my first 3 years here in America. Wala akong pinagsisi. Our bahay. Nagsisisi ba ako na hindi ako kumuha ng bahay? Definitely not, because here's the thing. I'm paying a rent of like, let's say $1,200. My maintenance are all covered. Wala akong i-worry. I don't have to worry even the property tax. So I'm okay renting forever and ever. Now, my big question is for those, I myself, I do not need a house because I am single. Imagine if I will purchase a house and my mortgage is around $2,000 or $2,100. It will increase by $1,000. I would have to, kunyari, $2,000 or $2,100 to a two-bedroom apartment or two-bedroom apartment in which the other bedroom is something that I don't need to, right? So, $2,000, my mortgage, it has increased $1,000. Imagine niyo na lang yung ganon. Tapos, I will be responsible for my, property tax. Of course, sasabihin nyo sa akin, ay, it's already included in my mortgage, but still, you're paying it. You're paying property tax. Once you become a homeowner, you're paying a maintenance whenever something happens. You're paying home insurance, something like that. So, it has a lot of things that I would need to like think about na naman. And come to think about it, not all of your mortgage, which is $2,000, for example, goes into your equity. Okay? Most of it, or like 50 to 60% of it, goes to interest, to insurance, to everything. There's only a portion of it that goes to equity. I would rather pay $1,000 of rent and then save the other $1,000, go straight into my brokerage account rather than pay a mortgage of $2,000. I am good renting. I don't have to think of anything na excess gastos like maintenance and everything. I would rather save my other $1,000, go straight into my individual brokerage account, invest it in a good, high-performing index fund, and earn like 10-14% every year. Right? Average. I'm just saying like 14, 12, 10, 8% average in the long run, rather than purchase and buy a home. Okay? So, yun lang mga shalak. I hope that sa mga subscriber ko, ay naka 4,000 na pala tayo, shalak! Shalak, mga solid na mga kashalak. Of course, not everybody is, tingnan natin kung ilan na. We are 4,005. 4,005. That's a lot for me because at least I know an average of like 800 to 1,000 subscriber out of the 4,000 are watching my videos. My average view is around 700 to like 1,000. At least, oh my God, there are 700 to 1,000 people who are consistently watching me no matter what I upload. O, diba? Shana! Thank you so much, guys. And I hope may paparating na pala na storm ngayon. Gosh, Diyos ko Lord. Sana pray for us and hopefully malampasan namin itong storm na to. Currently, Saturday ko i-upload. I-upload ko pagkatapos ng video na to. Very current ito, guys. Shalom! Pray for me. Pray for us here in Houston and the rest of the United States of America. Hopefully, walang masamang or sobrang damages
that this storm will actually brought to us. Oh, wag naman sana, Shala. Thank you so much, guys, and have a blessed day. Bye-bye.